Kamusta mga kababayan? Sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan. At ngayong araw na ito, isang malungkot na balita ang aking ibabahagi sa inyo. Dahil meron tayong kabayan na papunta sana dito sa Canada under super visa, pero hindi na po siya nakarating dito ng buhay. Dahil na-stroke siya dun sa eroplanong kanyang sinasakyan na nag-layover doon sa Taiwan. Nadala pa siya ng ospital. Pero doon na siya binawian ng buhay. Ito po, panoorin natin. Isang Pinoy na may Canadian super visa ang na-stroke sa eroplano habang papunta ng Canada. Naiipit po ngayon ang pamilya sa Taiwan matapos pumanaw ang kababayan. Kaya tumihingi sila ng tulong sa mga kapwa Pilipino sa Canada. Narito ang report. Mula sa paliparan sa Maynila, lumipad si Arturo Cervantes papuntang Canada noong Lunes. Kaka-aproba lamang ng kanyang Canadian super visa, kaya excited ang pamilya sa kanyang pagdating. Ang super visa ay isang klase ng visa sa Canada na ibinibigay sa magulang ng mga kwalipikadong Filipino-Canadian. Pero sa kasamaang palad, habang sakay ng eroplano papuntang Taiwan para sa kanyang layover, biglang nakaranas ng stroke si Tatay Arturo. Palapag na po kasi sila ng Taiwan nung mga 30 minutes na lang daw po. Tapos minadali na lang daw po ng piloto kasi emergency nga po. Kailangan na ibaba yung tatay ko para madala sa ospital. Napaka-afraid ko ng tatay ko. Ang pangarap na magkasama-sama ang pamilya sa Canada bigla na ngayong naglaho. Na-comatose si Cervantes ng 2 pang araw dahil sa brain hemorrhage ayon sa mga doktor. Agad na nagtungo ang anak at Filipina-Canadian na si Kea Encinares sa Taiwan. Pero noong Huwebes, binawian na rin ng buhay si Tatay Arturo sa Landseed International Hospital. Ang hirap po kasi ang tagal ko po minintay yung tatay ko tapos ganito lang po nangyari. Gusto ko pa daw po maabutan, pumunta na daw po agad ako kasi in few days daw po ba din na umibap yung tatay. Pwede po hindi ko siya abutan. Ang problema ngayon ng pamilya ay kung paano ililipad pabalik ng Pilipinas si Tatay Arturo dahil labis na napakamahal ang pag-uwi ng labi ng kababayan na sana'y nakasama man lang ng pamilya dito sa Canada. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga travel insurance, lalo na kung ang bumabiyahe ay may edad na. Nagtulong-tulong man ang magkakapatid, kaibigan at kamag-anak, hindi pa rin sapat para mailipad si Tatay Arturo sa Pilipinas at maihatid ng mapayapa sa kanyang huling hantungan. Sa mga kababayan anila sa Canada na nais silang tulungan, may GoFundMe page kung saan maaaring ipahatid ang pinansyal na tulong at gaano man ang halaga, malaki ang pasasalamat ng pamilyang nagluluksa rin ngayon. Kaya humingi po kami ng tulong sa Philippine Embassy. Pwedeng tulungan po kami maiuwi ang tatay ko sa Pilipinas. Hindi po namin kaya. Ang hirap po. Napakabait po ng tatay. Nakipag-ugnayan at ipinaalam ng Omni News sa Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan ang nangyari kay Arturo. Ang MECO ay ang opisina ng gobyerno ng Pilipinas doon. Kinumpirma ng pamilya Cervantes na natanggap ng MECO ang komunikasyon ng Omni News. Humiling kami ng isang panayam ngunit walang sagot mula sa ahensya. Ayon kay Encinares, tutulong nila ang MECO sa pagproseso ng mga rekwisito at dokumento para maibalik sa Pilipinas ang kanilang ama. Pero walang pinansyal na maitutulong ang ahensya dahil hindi naman daw OFW ang kababayang si Arturo. Yun mga kababayan, yung malungkot na balita. Now, dito na nga pumapasok, sabi dun sa video, yung kahalagahan ng travel insurance, lalo na kung yung magbabiyahe ay may edad na. At nais ko lang pong ibahagi sa inyo para sa inyong kaalaman, ano ba yung covered ng travel insurance?
At bakit kailangan talaga nating kumuha ng travel insurance? Alam niyo po mga kababayan, to be honest with you, ako po ay affiliated with an insurance company dito sa Canada. Pero kahit hindi na po kayo sa akin kumuha ng insurance mga kababayan, kahit sa iba na po kayo kumuha ng insurance, ang mahalaga ay kumuha po kayo ng insurance. At i-discuss ko nga sa inyo ng konti kung ano ba yung covered ng travel insurance at magkano yung halaga na babayaran ninyo. Kasi ito naman pong travel insurance, kung halimbawa po, under super visa po kayo, 1 year po yung babayaran nyo na travel insurance. Isang bayaran po yan na for 1 year kasi super visa po yan eh. Pero kung kayo po ay hindi super visa, yung ordinary na visitor visa lang po kayo, hindi nyo po kailangang bayaran ng 1 year yung insurance ng travel insurance ninyo. Pwede po kayo magbayad ng monthly, tapos i-renew nyo na lang po every month na magkakahalaga po na nasa 100 plus yung babayaran ninyo. Now, for example po, nakukuha kayo ng medical travel insurance. Ipapakita ko lang po sa inyo, sample lang po ito. And then again, depende po sa insurance provider na pagkukuhaan nyo ng travel insurance. Now, just for the sake of information or sharing information, ito po, for example po, mag-a-apply po kayo, ikiklik lang po natin yung country of origin natin. For example po is Philippines. Dito po, nagkakaiba po yung price nung travel insurance. Depende po dun sa age ninyo. And then, our applicants currently in Canada. So, for example, manggagaling pa po ng Pilipinas. Di syempre po, ang ikiklik po natin is no. And then, our applicants traveling to Canada on a super visa. Either yes or no. So, i-click na lang po natin yung no para ipakita ko lang po sa inyo itong illustration na ito. Yung destination province, for example po, papunta po kayo dito sa province ng Alberta. So, i-click po natin yung Alberta. And then, effective date. Maglagay lang po tayo ng sample date. For example po is October 1 to hanggang kailan po? For example, 1 month. So, up to October 31. So, 31 days po yan na covered kayo. From October 1 to October 31. Tapos, i-renew nyo na lang po ito. I-remind naman po kayo, may mag-i-email po sa inyo para ma-remind kayo na magre-renew na kayo or magbabayad kayong muli. Siyempre po, pagka i-complete po natin yung application nito, ay magbabayad na po kayo agad. So, advance po ang pagbabayad. Yung policy type, either standard or enhanced. Siyempre, yung standard po is basic coverage lang. Yung enhanced, edi siyempre, mas mataas kaysa dun sa standard. Hindi po siya basic. So, ano po yung pinagkaiba? Yung benefits. Accommodation sa standard, ward rate po. Sa enhanced plan, up to semi-private room. Sa medical services, included po yan parehas. Diagnostic services, included parehas. Prescription drugs. Sa standard po, 30 days up to $500, Canadian dollars po ito, per prescription. Sa enhanced naman po, mas mataas. 30 days up to 1,000 per prescription. Private duty nurse, up to 5,000 sa standard plan. Sa enhanced naman, included na po siya. Sa paramedical services, $300 per incident per service. Sa enhanced po, $500 per incident per service. Emergency dental, $1,000 due to accident and $300 for pain.
Sa enhanced plan, $3,000 due to accident and $500 for pain. So nagkakaroon lang po ng pagkakaiba dun sa price ng coverage. Sa medical appliances po, up to 5,000 parehas po. Emergency transportation included po parehas. Transportation to bedside, hindi po siya included sa standard. Pero dun sa enhanced plan, $3,000 for round trip airfare. Yung repatriation of remains po, which is important, standard plan po is $5,000. Sa enhanced plan is $10,000. Yung meal accommodation, hindi po kasama sa standard. Sa enhanced plan, maximum up to $3,000. Hospital allowance, hindi kasama sa standard. Sa enhanced plan, $50 per day. Maximum of $500. Return and escort of children, hindi po kasama sa standard. Sa enhanced po, included via economy fare. Excess baggage return, hindi po kasama sa standard. Sa enhanced plan, $500. Accidental death and dismemberment, $50,000 po sa standard plan. Sa enhanced plan is $50,000. Flight accident, $50,000 sa standard plan, and enhanced plan is $50,000. So yan po yung difference. Now, mamimili po kayo ng coverage option kung magkano po yung gusto nyong ma-covered. Nag-i-start po yan sa 25,000 Canadian dollars. And then 50,000, 100,000. Ako po, yung nanay ko, ang kinuha ko po is 100,000 Canadian dollars. And then, yung deductible po, ang ibig sabihin po ng deductible, na andito po yung explanation. Deductible means the amount, if applicable, in Canadian dollars, which the insured must pay before any remaining eligible expenses are reimbursed under this policy. The deductible applies once per insured person per covered emergency. Meron pong deductible discount dito. For example po, ay 100 po yung pinili nyo na deductible option. May 5% discount po kayo. So, hindi po lalabas dito yung amount dun sa quote na babayaran natin kasi hindi po tayo naglagay ng details dito ng pangalan, ng date of birth, which is very important para ma-determine po kung magkano yung babayaran ninyo. So sana po mga kababayan, kahit papaano ay nakapagbigay ako ng konting information sa inyo para kung sakali na meron po kayong mga kamag-anak na pupunta po dito sa Canada under super visa or visitor visa, maging student man or kahit ano pa po ang inyong status dito sa Canada. Kailangan po talaga natin ng insurance. And that's it for me today mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, I will see you God willing on my next video. Samahan at ingatang parati nawa kayo ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.